pambungad na awit. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko. Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, naluha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria at sa lahat ng mga anghel at banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoon nating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, bigyan mo kami ng paninindigang tumahak sa landas ng kabutihan. Sa pagdating ni Kristo, makasalubong nawa kaming may mabubuting gawa upang kapiling niya sa gawing kanan ay makapisan sa iyong pinagaharian. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pakinggan po natin ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, sa pag-aanyayang lumakad sa liwanag ng Panginoon,
Inilalahad rin ni Propeta Isayas ang kanyang pangitain tungkol sa pagkakaisa ng mga bansa at pag-iral ng kapayapaan. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isayas. Ito ang pangitain ni Isayas na anak ni Amos tungkol sa Huda at Jerusalem. Sa mga huling araw, ang bundok na kinatatayuan ng templo ng Panginoon ay mamumukod sa taas sa lahat ng bundok. Daragsa sa kanya ang lahat ng bansa. Ang maraming taong lalapit sa kanya ay magsasabi ng ganito, "Hali kayo, umahon tayo sa bundok ng Panginoon, sa templo ng Diyos ni Jacob, upang malaman natin ang kanyang mga daan at matuto tayong lumakad sa kanyang mga landas. Sapagkat sa Sion magmumula ang kautusan, at sa Jerusalem ang salita ng Panginoon. Siya ang mamamagitan sa mga bansa at magpapairal ng kapayapaan. Kung magkagayon, gagawin na nilang sudsod ang kanilang mga tabak at karit ang kanilang mga sibat. Wala nang magsasanay sa pakikibaka at mawawala na ang mga digmaan. Halina kayo sa bahayan ni Jacob, at tayo'y lumakad sa liwanag ng Panginoon." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng buong Diyos. Ako ay nagagalak sa sabing ganito. Sa bahay ng ponay pumasok tayo. Sama-sama kami matapos sabitin ang pintuang lungsod nitong Jerusalem. Dito maon ang lahat ng angkan, lipin Israel upang manambahan. Ang hangad ng ponay pasalamatan, pagkat ito'y utos na dapat kampanan. Doon din naroon ang mga hukuman at trono ng Haring Atol sa tanan.
ang kapayapaan nitong Jerusalem, sikaping sa poon niyo'y italangin. Ang nangangmamahal sa iyo'y pagpalain. Pumayapa nawa banal na bayan, at ang palasyo mo ay maging diwasay. Dahilan sa aking kasama't katoto, sa'yo, Jerusalem, ang sabi ko ito. Ang kapayapa'y laging sumayin niyo. Dahilan sa templo ng pong ating Diyos, ang aking dalangi umunlad kang lubos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poon Diyos. Sa ikalawang pagbasa, hinihimok ni San Pablo ang mga taga-Roma na mamuhay ng marangal at paghariin ng Diyos sa kanilang buhay. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, alam ninyong panahon na upang gumising kayo sa pagkakatulog. Ang pagliligtas sa atin ay higit na malapit ngayon kaysa noong tayo'y magsimulang manalig sa Kanya. Namamaalam na ang gabi at malapit nang lumiwanag. Layuan na natin ang lahat ng gawang masama at italaga ang sarili sa paggawa ng mabuti. Mamuhay tayo ng marangal at huwag gugulin ang panahon sa paglalasing at magulong pagsasaya, sa pagpapakasawa sa pita ng laman at kahalayan, sa alitan at inggitan. Ang Panginoong Hesukristo ang paghariin ninyo sa inyong mga buhay, at huwag paglaanan ang laman upang bigyang kasiyahan ang mga nasa nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo'y ipakita, lingapin kami tuwina. Iligtas kami sa dusa.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang pagdating ng anak ng tao ay matutulad sa pagdating ng baha noong panahon ni Noe. Noon, ang mga tao ay nagsisikain, nagsisiinom at nag-aasawa hanggang sa araw na pumasok sa daong si Noe. Dumating ang baha at nang di nila namalayan at tinangay silang lahat. Gayon din ang may-ari sa pagdating ng anak ng tao sa panahong iyon. May dalawang lalaking gumagawa sa bukid, kukunin ang isa at iiwan ang isa. May dalawang babaeng magkasamang gumigiling, kukunin ang isa at iiwan ang isa. Kaya magbantay kayo, sapagkat hindi ninyo alam kung anong araw paririto ang inyong Panginoon. Tandaan ninyo ito, kung alam lamang ng puno ng sambahayan, kung anong oras ng gabi darating ang magnanakaw, siya'y magbabantay at hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kaya maging handa kayong lagi, sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na di ninyo inaasahan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon po. Umpisaan ko po sa isang tanong. Ilan po kaya sa ating naririto ang inaantok? Taas nga po ang kamay ng mga inaantok. Taas po. Iilan lamang po. Pwede po bang pakisabi sa inyong mga katabi, kapatid, sige po sabihin niyo po, kapatid, gumising ka na, magpapasko na. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tunay nga naman po mga minamahal na kapatid, malapit nang magpasko. Kaya nga po kung mapapansin niyo po sa harap ng ating simbahan dito po sa gilid, ay mayroon po tayong kandila ng mga Adbyento. Ilan po ba yan? 4 na kandila. Sumasagisag ng 4 na linggo na malapit na ang panahon ng Kapaskuhan. At kapag nakasindi na po yung lahat, ibig sabihin na nalalapit na talaga ang pagdating ni Kristo sa Kapaskuhan. Kaya ito po ang paalala sa atin. Sana'y lagi tayong manatiling handa. Huwag tutulog-tulog. Huwag hayahay at yung huwag tayong hindi alerto sa pagdating ng Panginoon. Alam niyo po, naalala ko po nung ako po'y nasa seminaryo pa lamang, nung kami po'y mga high school, ay mandato po sa amin na sa loob ng oratory, dapat hindi kami natutulog, dapat nagdadasal. Ngunit ako po dahil sa pagod, napigit po ako ng konti. Na habang nagdadasal ng prayers, ako po'y napigit. At nung tumayo na po silang lahat, ako po'y nanatiling nakaupo sapagkat ako po'y nakatulog na. At yung tingin po ng ibang mga seminarista po sa akin na talagang nakatitig sila sa akin na parang nagagalit sila. Ako po'y hiyang-hiya sa nangyari, hiyang-hiya sa aking sarili. Sa ating ebanghelyo pong narinig mga minamahal na kapatid, tayo po'y pinapaalalahan ng gumising, maging alerto, maging handa, sapagkat sinasabi nalalapit na ang wakas ng panahon at hindi natin ito alam kung kailan. Huwag tayo sanang madatna ng Panginoon na tutulog-tulog lang, hayahay, na para bagang mantika kung matulog. Dapat paghandaan natin ito. Sinasabi rin ito sa ating ikalawang pagbasang narinig mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma na nasasaad, alam na natin ang oras. Oras na para gumising tayo sa pagkakatulog para sa ating kaligtasan. Hindi po ba kapag gising ang isang tao, alerto ka? Kapag alerto ka, alam mo yung mga nangyayari sa paligid mo. At kapag alam mo ang nangyayari sa paligid mo, ikaw ay maliligtas. Halimbawa na lamang po, kapag malakas na malakas ang ulan, come to imagine, bumabagyo, unti-unti nang tumataas ang baha sa paligid. Ngunit kung ikaw itong hayahay matulog, na parang tulog mantika pa nga, sa tingin mo ba ikay maliligtas? Sa tingin mo ba masasagip ka?
Marahil ang ilan masasagip, pero yung kanilang mga kagamitan hindi na masasagip pa, masasalba, hindi na. Sapagkat hayahay sila sa pagkakatulog. Hindi nila namamalayan na may nangyayari na pala sa paligid nila. Halimbawa na rin po, nung nakaraang lumindol, kwentuhan na lumindol sa paligid. Ngunit, ikaw itong hindi makarelate. Bakit? Sapagkat ikaw ay nakatulog. Tulog ka nung panahong lumilindol. At nung ikay natanong kung naramdaman mo nga bang lindol, ang sabi mo hindi. Sapagkat ikaw ay nadatnang nakatulog. Ito ang pinapakita sa atin mga minamahal na kapatid ngayong linggong ito, ang unang linggo ng panahon ng Adbyento. Tayo po'y inaanyayahan na gumising. Gumising una tigit sa mga nangyayari sa paligid. Pangalawa, gumising sa paggawa ng kabutihan. At pangatlo, gumising sa pagsasabuhay sa turo ni Kristo. Tatlong bagay pong nais kong ibigyang pagninilay. Una ay gumising sa mga nangyayari sa paligid. Magmasid tayo na makita natin hindi lang tayo ang nabubuhay sa daigdig na ito at dapat may malasakit din tayo sa ating kapwa. Alam naman natin yung mga balita sa paligid natin ngayon na talamak ang korupsyon, mga katiwalian, at ngayong araw rin ito, nagaganap ang ilang mga rally sa paligid. Sana'y makita natin mga minamahal na kapatid na may magkaroon rin tayo ng malasakit sa ating kapwa. Hindi lang sa atin umiikot ang mundo. Pangalawang pagninilay, gumising sa paggawa ng kabutihan. We must start doing good. Kung mayat-maya tayong gumagawa ng kabutihan, ng mga bagay na mabubuti, na kapag nagwakas na ang panahon, sa huling paghukom, sa huling pagsusulit, ikaw ay kakikitaan ng maraming mga kabutihan na nagawa dito sa daigdig. We must start doing good by now in order for us to achieve many good things na kapag kaharap na natin si San Pedro at tayo'y natanong kung ano'y nagawa natin sa buhay, mayroon tayong mabibigay sa kanila. Panghuli at pangatlo, gumising sa pagsasabuhay ng turo ni Kristo. Alam niyo po, maraming tao ang tulog o kaya'y nagkikibit-balikat na lamang. Alam ang katuruan ni Kristo, ngunit hindi isinasabuhay ito. Ang tawag po dito ay Katoliko lang sa pangalan. Catholics by name, na alam mo nga ang katuruan pero hindi mo pinapamalas sa mga ginagawa mo. Matuto sana tayo mga minamahal na kapatid na sana isabuhay po natin ang turo at mensahe ng ating Panginoong Hesukristo. Sa pagpapatuloy po ng ating banal na pagdiriwang, ito po ang hamon para sa bawat isa. Na makita natin ang pagising ng ating mga sarili. Pwede po bang pakisabi sa inyong katabi? Sige po, pakisabi po. Kapatid, gumising ka na. Malapit na ang wakas. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tatayo ang lahat. Pahayag natin ang sumasampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Hesukristo, isang anak ng Diyos. Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na magmuli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, hilingin nating di magmaliw ang ating pag-asa at manatili tayong gising at handa sa pagbabalik ng Panginoon. Ating pong isamo, Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Panginoon, dinggin ang aming panalangin.
para sa simbahan at sa mga namumuno rito, upang sa pamamagitan ng kanilang matibay na pag-asa at pagsusumikap na mapabuti ang mundo, magdulot ito ng pagkakabuklod ng mga Kristiyano kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa lahat ng mga Kristiyano, upang tumugon sila sa tawag ng Panginoong darating sa wakas ng panahon na ipahayag ang mensahe ng pag-ibig at pagkalinga ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa mga naghihirap, nagdurusa at may karamdaman at may kapansanan, upang ituring na ang pagkalinga sa kanila ay paghahanda rin para sa pagdating ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa ating natitipon ngayon, upang maging handa tayo sa pagdating ng Panginoon at magsikap na sama-samang maghintay ng may pag-asa sa pagdating ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa mga mahal nating yumao, upang makamit nila ang pagpapatawad at buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Panginoong Jesucristo, dinggin ang aming panalangin, pagkalooban kami ng matibay na pag-asa at panatilihing handa at gising hanggang sa iyong muling pagbabalik, sapagkat ikaw ang Panginoong kasama ng Ama at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pagkahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na ikaw rin ang nagbigay. Magdulot nawa ito ng gantimpalang kaligtasan na ngayon pa man ay aming pinakikinabangan sa pamamagitan ni Jesucristo
kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Nasa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabika ng mahal na birheng Kanyang inang tunay. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang iyong maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ang aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniyalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Kaya hindi ng lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at paging dapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ang kaniyang kabiyak ng puso si San Jose, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin po ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ang may lakas loob ang panalangin itinuro sa atin ng Panginoon. Nihiling naming kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo.
Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo. Magbigayan nawa kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nagali sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kaniyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Panalangin kay San Isidro Labrador. Ama naming makapangyarihan, nagpapasalamat kami sa iyong walang hanggang kabutihan sa katauhan ng aming patron na si San Isidro Labrador. Siya ang aming halimbawa sa buhay kabanalan at tapat na paglilingkod sa iyo. Matularan nawa namin ang kanyang pagiging matyaga upang kami ay makaganap sa aming mga tungkulin ng may katapatan, kasipagan at pagmamahal. Siya ang nagpatunay na ang pagsisikap na may kalakip na pananampalataya ay magdudulot ng kabanalan. Ama naming mapagmahal, itinataas namin sa iyo ang aming pamayanan at parokya na aming ipinaampon sa pamamatnubay at pagkalinga ng aming patron na si San Isidro Labrador. Nawa ito ay mabuklod sa diwa ng pagtutulungan at pagmamalasakit sa bawat isa. Magkaroon din nawa kami ng maalab at dalisay na pagmamahal sa banal na misa upang kami ay mahubog sa buhay kabanalan para sa ikakadakila ng iyong ngalan. Sa tulong ng iyong biyaya at sa panalangin ng aming patron na si San Isidro Labrador, nakikiusap kami na pagkalooban mo ng mataimtim na pag-ibig sa iyo upang patuloy kami na magsikap na isabuhay ang aral ng aming pananampalataya ng may malinis na kalooban at matiwasay na pamumuhay sa araw-araw. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristo na nabubuhay at tagahari kasama mo at ang Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. San Isidro Labrador. Tatayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, mapakinabangan nawa namin ang aming pinagsaluhan upang sa aming paglalakbay dito sa lupang papanaw, aming mapanaligan ang iyong pagpapalang pang magpakailanman sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayo sa kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Purihin Diyos. natin ang Panginoon.